Ako si Alira Delgado, 29 na taong gulang, solong ina at kasalukuyang nananahi ng uniforme sa tabi ng palengke para mapag-aral ang anak kong si Nilo. Mula pagkabata, alam ko na kung anong ibig sabihin ng salitang kulang. Dito nagsimula ang kwento naming muli. Kwentong akala ko'y tapos na, pero may isa pa palang pahina. Nilagay ni Elira sa lumang lalagyan ang baon na adobong manok at pinatong sa ibabaw ang 2 hiwang saging na saba. Ma, sabi ni Teacher Ramos, may quiz daw kami today. Sabi ni Nilo habang inaayos ang kwelyo ng polong suot. Pero okay lang yun, nag-review naman ako kagabi. Oh, very good. Alam kong kaya mo yan. Basta huwag kalimutan mag-pray bago mag-exam ha. Habili ni Elira. Opo, sagot ni Nilo. Pagkaabot ni Elira ng ID ni Nilo, napansin niya ang logo ng Brightwell Academy. Saglit niyang tinitigan yon dahil yun rin ang mismong paaralang minsan ay pangarap niyang mapasukan noon. Dati gusto ko rin sanang pumasok dyan, pero mas masarap pala sa pakiramdam na para sa anak ko, yung pangarap na yon. Lumapit si Nilo sa ina at yumakap rito ng mahigpit. Thank you po, Mama. Tumikim si Elira dahil ayaw niyang makita siya nitong malungkot. Nako, baka malate na tayo. Tara na, sabay na tayo sa kanto. Habang naglalakad papunta sa jeepney stop, hawak naman ni Elira ang lumang bag na may nakaipit na sobre. Plano niya itong ipadala sa founder ng scholarship ng kanyang anak. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng syudad, sa mataas na gusali ng Alcaraz Company, may isang lalaking binuksan ng katulad na sulat. Tahimik na binasa ni Darius ang liham at sa bawat linya ay tila may humahaplos sa isang bahagi ng alaala na matagal na niyang kinalimutan. Sir? Marahang tawag ni Maris, ang kanyang assistant, nang pumasok ito sa opisina. It's another letter from that mother. Shall I put it with the others? Saglit na tumingin si Darius. No, leave it here. Tininan niyang muli ang sulat. Tell the foundation. Make sure the boys' tuition for next term is covered. No delays. Yes, sir. Tugon ni Maris. Kinahapunan, papalabas na si Elira ng maliit nilang tindahan nang biglang tumunog ang cellphone niya. Basang-basa pa ang mga kamay niya sa sabon kaya halos madulas ito nang sagutin ang tawag. Hello, Ma'am Elira. Si Miss Zia po to, guidance counselor ng Brightwell Academy. Mahinahong boses ang bumungad sa kabilang linya. Napakunot ang noo ni Elira. Opo ma'am. May nangyari po ba kay Nilo? Pwede po ba kayong makapunta rito ngayon? May kailangan lang tayong pag-usapan tungkol sa anak niyo. Tumigil si Elira at bigla siyang kinabahan nang marinig ito. May ginawa po ba siya? Nilo's usually quiet lang po sa class. Mas mabuti pong dito na lang po natin pag-usapan, ma'am. Nandito rin po si Teacher Ramos. Sabi ng guidance counselor. Pagkababa ng tawag, ramdam ni Elira ang bigat ng dibdib niya. Parang may malamig na tubig na dumaloy sa batok niya. Agad niyang pinunasan ang mga kamay at tinanggal ang apron. Aling Bebang, pa-close muna ng tindahan. Kailangan na ako sa school ni Nilo. Oh, bakit daw? Tanong ng matanda habang nagbibilang ng sukle. Ewan ko rin. Sabi may pag-uusapan daw. Baka may nagawa yung bata. Nagsimulang umambon. Binunot niya ang lumang payong na may sira sa gilid. Puno ng putik ang gilid ng daan at halos lumusong na siya sa baha sa kanto. Sa jeepney stop, sumakay siya ng jeep na papuntang Brightwell. Pagdating sa gate ng Brightwell Academy, ramdam agad ni Elira ang pagkakaiba. Lahat ng estudyante ay nakaayos. May payong, may bag na mamahalin. Siya naman ay basang-basa at may hawak pang lumang eco bag. Nilapitan siya ng guard. Good afternoon, ma'am. Kay Miss Zia po. Tinawagan po ko, mother ni Nilo Ramos. Pinapasok siya ng guard at itinurong direksyon papunta sa faculty room. Habang naglalakad sa hallway, naririnig niya ang mga boses ng mga estudyanteng nag-uusap. Si Nilo yun, di ba? Yung scholar? Bulong ng isang bata. Sabi kasi ng kaklase, siya daw yung nag-cheat. Pero sabi rin ng iba, hindi raw totoo.
Napatungo si Alira. Sinubukan niyang huwag pakinggan, pero kumakapit sa kanya mga salitang yon. Miss Delgado, panimula ng gurong si Miss Ramos habang binubuklat ang grade sheet. Pinatawag kayo dahil may problema tayo sa performance ni Nilo. Bumaba ang kanyang grado at posible itong makaapekto sa scholarship niya. Napaangat ng kilay si Alira. Ma'am, bumabagsak po ba ang anak ko? Lagi ko naman siyang nakikitang nag-aaral kahit hanggang gabi. Nag-ayos ng salamin ang guro at tumikim. Sa exams, pasadong scores niya. Pero may report na hindi namin kinonsider ang ilang sagot niya dahil may mga kaklase siyang nagsabing nangopya siya. Napaawang ang bibig ni Nilon nakaupo sa tabi ng ina. Ma, hindi po totoo yun. Hindi po ako nangopya. Pinaghirapan ko lahat ng sagot ko. Mahigpit na hinawakan ni Alira ang kamay ng anak. Narinig niyo po mismo, ma'am. Kilala ko ang anak ko. Hindi niya magagawa ang ganun. Simula bata pa lang, matyaga na yan magbasa't sumagot. Wala siyang dahilan para mandaya. Nagtagal ng ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang guro. I understand. Pero bilang teacher, kailangan ko rin pakinggan ang side ng mga estudyante sa klase. Majority nang nagsabi, nakita rin nilang may hawak si Nilo na maliit na papel habang exam. Ma'am, hindi po ako nagdala ng papel. Ballpen at test paper lang pong hawak ko. Sinasabi lang nila yun kasi ayaw nila sa akin. Kontra ng bata. Kung ganyan po, dapat inimbestigahan muna bago husgahan ng bata. Hindi sapat ang sabi-sabi lang para alisin ang karapatan ng anak ko. Siya mismo nagsusumikap at hindi ko papayagang mabura yon dahil lang mahirap kami. Napakunot ang noo ng guro. Miss Delgado, wag naman sana tayong maging emosyonal. Ginagawa ko lang trabaho ko. At ako, ginagawa ko rin ang trabaho ko bilang ina. Alam kong matalino tapat ang anak ko. Kung nagkamali siya mismo nga amin. Pero hindi ako papayag na maparatangan siya ng walang malinaw na ebidensya. Bago pa muling makasagot ang guro, biglang bumukas ang pinto ng faculty room. Miss Santos, tawag ng isang staff. Pinapatawag po kayo ng principal. Urgent daw. Napatigil ang guro at agad isinara ang folder. Pasensya na Miss Delgado. Kailangan ko munang umalis. Pagbalik ko, ipagpapatuloy natin ang usapan. Pagkalabas ng guro, tumingin siya kay Nilo at marahang ngumiti. Anak, huwag ka matakot. Alam kong hindi ka mandaraya. Lalaban tayo. Napayakap si Nilo sa kanyang ina. Ma, ayoko mawala yung scholarship. Ayoko ma-disappoint kayo. Pinahid ni Alira ang pawis at luha sa noo ng anak. Hindi ako madidisappoint sa'yo, Nilo. Kahit ano pang mangyari, hindi natin nahayaang basta-basta nila tayong aapihin. Sa sumunod na araw, pinatawag ulit si Alira para pag-usapan ulit ang issue ng anak niya. Hindi rin siya papayag na mawala ang scholarship dahil lang sa paratang ng mga ito. Ma'am, kayo po ba si Miss Delgado? This way po, nasa conference room po sila. Magalang nasabi ng isang babaeng staff at tinurong pinto sa dulo ng pasilyo. Tumango si Alira at pinahid ang mga butil ng ulan sa kanyang noo. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang mukha ng principal, si Teacher Santos ng advisor ni Nilo at ilang miyembro ng admin. Ngunit ang agad niyang napansin ay ang lalaking nakaupo sa dulo ng mesa, si Darius Alcaraz. Bahagyang natigilan si Alira. Hindi niya inasahan na makikita itong muli dahil itong lalaking minsang naging bahagi ng buhay niyang pilit niyang kinalimutan. Good afternoon, Miss Delgado. Bati ng principal. Please have a seat. Good afternoon po. Mahinahong sagot niya at umupo sa tabi ni Nilo na nakayukot mahigpit ang hawak sa kanyang bag. Ma'am, panimula ng principal. Ipinatawag namin kayo para pag-usapan ng report tungkol sa anak nyo. Seryosong akusasyon ng pandaraya, lalo na't scholar siya ng Alcaraz Foundation. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Alira. Alam ko pong importanteng tiwala ng foundation sa mga scholar nila, ma'am. Pero naniniwala akong walang ginawang mali ang anak ko. Tumikim si Miss Santos. Miss Delgado, na-review ko na po ang incident report. May ilang estudyanteng nagsabi raw na nakita nilang may hawak si Nilo na maliit na papel habang exam. At dahil doon,
Hindi namin kinonsider ang ilang sagot niya. Yun nga pong sinabi ko sa inyo kahapon, ma'am. Sagot ni Elira. Walang papel na hawak ang anak ko. Tas paper at ballpen lang. Dapat sana bago kayo nagdesisyon, siniguro niyo muna kung totoong sinasabi nila. Napatingin si Darius kay Miss Santos. Miss Santos, may CCTV ba sa loob o malapit sa classroom? Nagulat ang guro. Meron po sir. Pero hindi ko pa po nabubuksan ang footage. Then let's check it. Mahinahong utos ni Darius. We don't accuse a student without proof, especially a scholar. Agad namang kumilos ang staff at binuksan ang video sa monitor. Ilang sandali pa, lumabas sa screen ang kuha mula sa CCTV sa gilid ng classroom. Tahimik lang ang lahat habang pinapanood ito. Kitang-kita roon na habang nag-e-exam, may papel nga sa sahig malapit sa mesa ni Nilo. Ngunit sa playback, malinaw na ito'y nahulog mula sa bulsa ng isa sa mga kaklase sa likod. Nakita rin pinulot ni Nilong papel at inilagay sa tabi bago pa siya mapansin ng guro at mapagbintangan. Ma'am, sabi ng staff at tinurong screen, tulad ng nakikita nyo, hindi ginamit ni Nilong papel. Aksidente itong nahulog malapit sa kanyang mesa. Hindi man lang niya ito tiningnan. Natigilan si Teacher Santos. Oh my, hindi ko nakitang angulo yung kanina. I'm so sorry, Miss Delgado. Mukhang nagkamali talaga ako ng interpretasyon. Sinabi ko na po, ma'am, hindi sinungaling ang anak ko. Tumangong principal. Kami ang may pagkukulang sa inyo at sa anak ninyo. Lilinisin agad ang record niya at mananatiling scholarship niya. Ngumiti si Nilo, bagaman nangingilid ang luha. Salamat po, Mama. Salamat din po sa inyo, Ma'am, Sir. Tumikim si Darius at tumingin sa bata. You don't need to thank me, Nilo. You just prove that honesty doesn't need defending. Keep studying hard. Pagkatapos pirmahan ni Elira ang reinstatement form, magkasabay silang lumabas ng silid. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, tinawag siya ni Darius. Miss Delgado. Huminto si Elira at bahagyang lumingon. Next time, mahinahong sabi ni Darius, huwag mong hayaang maliitin na kahit sinong anak mo dahil lang sa pinanggalingan niya. Ang mga batang tulad niya ang dahilan kung bakit namin itinayo ang foundation na to. Ngumiti si Elira. Maraming salamat po, Sir Darius. Hindi ko makakalimutan yan. Pag-uwi nila, nasa harap sila sa gate ng kanilang maliit na bahay nang magsalita si Elira. Anak, pasensya ka na ha. Kung alam ko lang, sana hindi ka muna pumasok kahapon. Ngumiti si Nilo. Okay lang po, Mama. Ang mahalaga, naniwala kayo sa akin. Samantalang sa opisina ni Darius, binuksan niya ang folder ni Nilo. Naroon ang dating sulat ni Elira. Ang liham na humiling ng extension sa tuition assistance dahil mahina raw ang benta sa tindahan nila. Matagal niyang tinitigan yon bago muling isinara. Tinawagan niyang sekretaryang si Maris. Prepare a letter for Miss Delgado. Lagay mo sa scholarship file ni Nilo. Natanggap ni Elira ang liham mula sa Brightwell. Nakaipit doon ang reinstatement letter ni Nilo at isang maliit na sobre. Binuksan niya yon at nabasa ang malinis na sulat kamay. To Miss Delgado, truth always finds its way back to light. Your son reminded us of that. D.A. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Darius sa campus. Hindi siya nagsabi sa admin. Gusto lang niyang makita ang takbo ng eskwelahan. Nakasimpleng long sleeves lang siya at dark jeans na parang ordinaryong bisita lang. Tahimik siyang nag-obserba mula sa second floor corridor ng main building. Doon niya nakita si Nilo sa kantin. Nakaupo, mag-isa sa lamesa, nakatungo at walang ganang kumain. Sa kabilang mesa, may tatlong estudyante na panay ang tingin rito habang nagtatawanan. Uy, siya yung nawalan ng scholarship tapos biglang naibalik, di ba? Bulong ng isa. Oh, swerte lang yan. May kapit yata. Sabi ng isa pa. Akala mo kung sinong malinis, di nga marunong makisama yan. Dagdag ng pangatlo. Narinig lahat yun ni Darius. Umigting ang panga niya. Hindi siya nagpahalata, pero dumiretso siya sa faculty room. Nandun si Miss Santos, ang guro na humarap kay Elira noon. Miss Santos,
Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Darius habang nakatayo sa pintuan. Nagulat si Miss Santos sa tagad tumayo. Ay, sir, oo naman po. Tuloy po kayo. Galing ako sa kantin. Seryosong sabi ni Darius. May nakita na naman ako mga estudyanteng nang-aasar kay Nilo. Nagkabit-balikat si Miss Santos. Sir, mga bata lang po siguro. Minsan kasi hindi nila alam na nakakasakit na sila. At bilang teacher nila, trabaho mong ipaintindi sa kanila yon. And bullying, hindi lang basta kalokohan ng mga bata. Environmental issue yan. Kapag hinayaan mo, lalaki ng lalaki. Gets ko po sir, pasensya na po. Akala ko po huminto na sila after ng huling usapan natin. Bakit hindi ka nag-follow up? Hindi nakasagot si Miss Santos. Simula bukas, gusto ko magpatawag ka ng homeroom session. Gusto ko ipaalala sa buong klase na hindi pwede dito ang discrimination. Academic man o dahil sa estado sa buhay. At kapag may narinig pa ulit akong ganyan, may kaukulang parusa. Yes po, gagawin ko po yan. Sorry po ulit sir. Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Humingi ka ng tawad sa mga estudyanteng hindi mo na ipagtatanggol. Tinawag nga ni Miss Santos sa buong klase ni Nilo sa isang homeroom session. Class, I just want to remind everyone, panimula niya, na ang respeto sa isa't isa ay hindi base sa kung anong baon nyo, kung saan kayo nakatira o kung gaano kayo kayaman. Wala dapat lugar ang panghuhusga dito sa loob ng paaralan. Lumingon siya sa mga estudyanteng nangunguna sa pang-aasar. Lahat tayo may pinagdadaanan. Hindi natin alam kung gaano kahirap ang ibang buhay. Kaya ang pinakamagandang gawin ay ang manahimik kung wala kang mabuting sasabihin. Natahimik pa rin ang buong klase pero may ilan sa mga estudyante ang hindi makatingin ng diretso. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga bully kay Nilo matapos ang klase. Uy, Nilo! Mahina nitong sabi. Sorry hindi ko naman talaga alam na ganun palang nangyari. Sorry kung nakasakit kami. Hindi agad sumagot si Nilo. Tumingin lang siya sa kausap, saka siya tumango. Okay lang. Mahina niyang sagot. Pagkatapos ng klase, papalabas na si Nilo sa building nang may biglang tumawag sa kanya mula sa likod. Nilo. Tawag ng pamilyar na boses. Napalingon siya at nakita si Sir Darius. Naka-long sleeves ulit ito at may hawak na tablet. Hello po Sir Darius. Bati ni Nilo, sabay hawak sa strap ng bag niya. Medyo kinabahan siya. Ngumiti si Darius at sinabayan sa lakad ng bata. Okay lang ba makausap kita sandali? Apa, sagot ni Nilo agad. Wala to sa guidance, huwag kang mag-alala. Sabi ni Darius at natawa ng konti. Gusto lang kitang makilala pa. Ang galing mo sa science Napakunot ang noon ni Nilo. Sa science po? Yeah, nakita ko yung scores mo. Pati yung project mo maganda. Gusto mo ba talaga yan o napilitan ka lang? Gusto ko po talaga. Madalas po ako gumagawa ng experiment sa bahay. Yung parang volcano na may suka at baking soda. Minsan po nilalaro ko yung flashlight. Tinitingnan ko paano gumagana. Tumango si Darius. I see. May future ka dyan. May naisip ka na ba kung anong gusto mong kunin pag college? Engineering po. Sagot ni Nilo agad. Yung parang gumagawa ng robots. Pero baka po hindi ko kaya. Mahal po yung college Napahinto si Darius sa tiningnan ng bata. Sino nagsabi sa'yo niyan? Wala po. Ako lang po. Kasi si Mama, nahirapan na nga po sa gastos sa school ngayon pa lang Di lalo na po sa college. Naglakad ulit sila. Alam mo ba, Nilo, nung bata ako, halos parehas tayo. Wala akong pambayad sa library nun. Kaya drawing na lang ako ng diagram gamit ang lapis. Hindi rin ako laging may baon. Pero hindi ako tumigil. Talaga po, sir? Nahirapan din po kayo nun? Oo, sobra. Pero nagtiyaga ako. Kaya ngayon, gusto ko rin tumulong sa mga batang tulad mo. Salamat po, sir. Ang bait niyo po. Ngumiti si Darius. Hindi lang scholarship ang gusto ko ibigay sa'yo. Gusto rin kitang i-mentor. May science fair next quarter. Gusto mo bang sumali? Science fair?
Ako po? Tanong ni Nilo habang nanlalaki ang mata. Pwede po ako doon? Pwede. At kung maganda ang project mo, pwede kang mapili para sumali sa national level. Wow, ang galing po nun. Parang sa TV. Tumawa si Darius. Oo, parang sa TV. Pero syempre, kailangan mo rin pagandaan. Kung papayag ka, tutulungan kitang mag-prepare. Apa, sir. Gusto ko po. Kahit araw-araw po tayo mag-practice. Tuwang-tuwang sagot ni Nilo. Pero pinigilan ito ni Darius. May isang kondisyon. Napakunot ang noon ni Nilo. Ano po yun? Kailangan mo ipangako na kahit may mga asar sa'yo, kahit nahihirapan ka, kahit mapagod ka, hindi ka susuko. Kaya mo to, Nilo. Basta panindigan mo na ikaw yung batang matapang at masipag. Opo, sir. Promise po yan. Hindi ako susuko. Ngumiti si Darius at tinapik ang bata sa balikat. Good. I'm proud of you already. Naging madalas marinig ni Elira ang pangalan ni Darius sa bibig ng anak niya. Halos araw-araw may kwento si Nilo tungkol dito. Kung paano ito tumitingin ng mga project, kung paano ito pumupunta sa lab, at kung paano ito nakikipag-usap na parang tropa lang. Ma! Bungad ni Nilo habang nagtatanggal ng sapatos. Si Sir Darius po, pumunta ulit kanina sa classroom namin. Talaga? Sagot ni Elira habang naglalagay ng tubig sa rice cooker. Anong ginawa niya ron? Tinanong niya po yung tungkol sa solar system project namin. Tapos sabi niya, kung gusto ko raw, pwede akong sumali sa mentorship program niya. Napahinto si Elira sa paghuhugas ng pinggan. Mentorship? Ibig sabihin, tuturuan ka talaga niya ng mas matagal? Opo, ma. Parang one-on-one daw po pag Friday. Tapos tutulong siya sa paggawa ng mga science project. Nilingon nito ni Elira. Gusto mo bang sumali? Gusto ko po sana, ma, pero baka nakakahiya. Baka ako lang yung mahina. O baka po magalit yung ibang kaklase kasi pinili ako. Lumapit si Elira at pinunasan ng kamay sa tuwalya bago umupo sa tapat ng anak. Nilo, kung gusto mo talaga, sumali ka. Huwag kang matakot sa iniisip ng iba. Pero tandaan mo, huwag kang magiging kampante. Busy ang mga ganyan. Baka hindi rin siya laging available. Ngumiti si Nilo habang nilalagay sa bag ang notebook niya. Hindi po siya ganun, ma. Mabait po siya. Tinanong pa nga niya ako kung bakit gusto ko raw maging engineer. Napangiti si Elira. Oh, anong sagot mo? Ang sabi ko po, gusto kong gumawa ng sarili kong telescope. Yung makakakita ng stars kahit nasa Maynila lang. Tapos gusto ko rin po gumawa ng robot. Yung robot na pwedeng magluto ng itlog. Tumawa si Elira. Sana yung robot mo marunong ding maghugas ng plato. Pwede po. Tapos siya na rin po magwalis. Ay nako, baka pati yung assignment mo gusto mo ipagawa sa robot mo? Biro ni Elira. Hindi po. Ako pa rin gagawa nun. Sagot ni Nilo sabay tawa. Pero pag pagod na ako, pwede pong siya muna. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Elira ng text mula sa unknown number. Good afternoon, Ms. Delgado. This is Darius Alcaraz. May I request permission for Nilo to join the Foundation's mentorship session every Friday after class? Matagal niyang tinitigan ang message. Hindi niya alam kung dapat bang kabahan o matuwa. Pero sa dulo, iniisip pa rin niya ikabubuti ni Nilo. Opo, sir. Basta hindi po nito maapektuhan ng pag-aaral niya. Sagot niya. Simula noon, tuwing Biyernes, sinasabay na ni Nilo si Sir Darius kumain sa cafeteria. Minsan, sabay silang kukuha ng pagkain. Minsan naman, si Darius na ang magdadala ng tray nila. Pag uwi ng bahay, nagkwento agad si Nilo habang nag-aalis ng sapatos sa pinto. Ma, alam mo ba, kanina po sabi ni Sir Darius, gusto rin daw niya dating maging astronaut. Napatingin si Elira habang inaayos ang sinampay. Talaga? Bakit hindi siya naging astronaut? Tapos sabi niya, takot daw po siya sa mga masisikip na lugar. Parang, anong tawag niyo po ulit doon, ma? Yung takot sa siksikan? Claustrophobic, anak, sagot ni Elira. Opo, yun po.
Sabi ko nga po sa kanya, sir, dapat pala hindi ka sumakay ng spaceship. Tawa siya ng tawa. Ngumiti si Elira habang tinatahi ang lumang uniform ni Nilo. Medyo napunit na naman ang bulsa. Ang alam ko lang dyan anak, mayaman niyang si Sir Darius. Komento niya, pero mabuti na lang at natututo ka sa kanya. Opo, Mama. Mabait po siya. Hindi po siya yung mayabang. Pero normal lang siya magsalita. Minsan nga po, siya pa yung nagtuturo sa akin paano gumana yung telescope. Ganon? Tanong ni Elira habang nagtutupi ng labahan. Naiintindihan mo ba yung mga tinuturo niya? Opo. Pero minsan po, nosebleed na ako. Tawa ni Nilo. Sobrang daming words. Pero tinutulungan niya akong i-drawing para mas maintindihan. Nagpatuloy ang mentorship nila kada Biyernes. Sa susunod na linggo, may science workshop na isasali si Nilo. Abot langit ang excitement niya. Ma, may workshop po kami next week. Sabi ni Sir Darius, ako po yung magpe-present ng project namin. Project? Anong gagawin mo? Yung mini windmill po. Yung may battery at umiilaw pag umikot. Nakakonect po sa light bulb. Ako po mismo nag-assemble, Mama. Lumapit si Elira at hinaplos ang ulo ni Nilo. Aba, engineer na talaga ang anak ko ah. Ngiti lang ang sagot ng bata habang hawak ang notebook niya. Sabi po ni Sir, pag gusto mong isang bagay, kailangan mong paghirapan. Kaya kahit minsan nahirapan ako, tuloy pa rin. Tama naman yung sir mo, wika ni Elira. Pero anak, huwag mong pabayaan ang katawan mo ha. Kumain ka ng maayos, matulog ka rin ng maaga. Wala mo ng puyat kahit excited sa project. Okay po ma, promise po. Pero pwede po ba bukas na ako magpuyat? Gagawa lang po ako ng poster para sa windmill. Tiningnan lang ito ni Elira ng matalim. Natawa si Nilo at sabay takbo sa kwarto. Joke lang po, Ma. Sa loob ng kwarto niya, binuksan niya ang maliit na box ng project parts na binigay ni Sir Darius. Maingat niya itong nilagay sa desk, tapos kinuha ang lapis para i-drawing ang design. Habang nagdo-drawing ay bumulong siya sa sarili. Salamat po, Sir Darius. Pag lumaki po ako, gusto ko pong maging katulad niyo. Isang gabi habang nag-aayos si Elira ng mga damit, may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Aling Fe na kapitbahay niya. Pero laking gulat niya nang pagbukas ay si Darius mismong nandoon. Good evening, Miss Delgado. Magalang nitong bate. Pasensya na, biglaan ako. I was in the area delivering some donation materials for the foundation. Naalala ko kasi malapit lang dito ang address niyo. Napatayo ka agad si Elira. Opo. Pero sana po nag-text muna kayo. Ngumiti si Darius. Sorry, hindi ko na naisip. Akala ko tulog na si Nilo. Gusto ko lang sanang ihatid yung extra learning kit para sa project nila. Inabot niya ang brown paper bag. Sa loob nito ay may mga science materials, glue at ilang pirasong cardboard. Salamat po sir. Pero nakakaya naman. Kayo pang nag-abala. Walang problema. Gusto ko lang makita kung kumusta na kayo. Nilo's doing great, by the way. Napansin ko rin parang magaling siya sa computation. Ngumiti si Elira nang maibaba ang bag. Mana siguro sa ama niya. Napatahimik siya nang mapansin ang reaksyon ni Darius. Sa ama niyang pumanaw na. Dagdag niya agad. Tumikim si Darius at bahagyang ngumiti. Right. Anyway, ang sipag mo pa rin. Naalala ko nung college, ganito ka rin. Lagi kang may dalang tinatahi. Napatigil si Elira at hindi makatingin ng diretsyo. Naalala niyo pa yun? Of course. Laging nasa student booth ka. Nagbebenta ng mga handmade pouch. Tapos lagi mong sinasabihan yung mga kaklase natin na pag gusto, may paraan. Napangiti si Elira kahit pilit. Ilang taon na rin yun, sir. Hindi ko akalaing maaalala niyo pa. Tumingin si Darius sa paligid. Dumakong tingin niya sa maliit na sala at sa ginawang sewing corner ni Elira. It didn't really change much. Still hardworking. Wala naman po akong choice.
Ganito talaga kapag mag-isa kang nagtataguyod ng anak. Tumango si Darius. Naintindihan ko. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa foundation. Hindi kailangang mahirapan si Nilo. Salamat po. Kaya naman po namin. Basta matinulang anak ko. Sapat na sa akin yun. Anyway, salamat sa oras. Next week may activity si Nilo sa lab. Kung pwede sana, makasama ka. Titingnan ko po kung makakaluwag sa oras. Good. Ingat kayo palagi, Miss Delgado. Pag-alis ni Darius, sumandal si Elira sa pinto. Hindi niya alam kung bakit. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa science fair ng Brightwell, maaga pa lang ay naroon na si Darius at Nilo. Pareho silang nakayuko sa mesa habang inaayos ang telescope project na gawa sa lumang PVC pipe at recycled lens. Si Darius ay nag-a-adjust ng focus habang si Nilo naman ay abala sa pagdikit ng label at pag-aayos ng mga wires. Sir D, okay na po yata? Sabi ni Nilo habang pinupunasan ng alikabok sa lens. Let's test it one more time. Sagot ni Darius, sabay tingin sa bata. You did a good job here, Nilo. Ang linis ng pagkakagawa. Ngumiti si Nilo. Sabi ko po kasi kay Mama, gusto kong makita yung buwan ng mas malinaw. Sabi niya, mas maganda raw pag pinaghirapan. Bahagyang natawa si Darius. Mukhang pareho kayo ng pananaw ng nanay mo. Hard work before anything else. Opo, pero sabi rin ni Mama, wag daw masyadong umasa sa tulong ng iba. Kailangan daw matuto tayong tumayo sa sarili. Sandaling natigilan si Darius. She's right. Pero minsan, hindi masamang humingi ng tulong. Lalo na kung may taong gustong tumulong. Sa di kalayuan ay nakatayo lang si Elira, bitbit ang lumang tote bag. Tahimik siyang nakatingin sa dalawa at pinagmamasdan kung paano ngumiti si Nilo habang kausap si Darius. May kung anong kurot sa dibdib niya. Masaya siya para sa anak, pero may parte ng puso niyang nahihirapang tanggapin kung bakit ganun pa rin ang pakiramdam niya tuwing nakikitang lalaki. Ma! Tawag ni Nilo nang mapansin siya. Tingnan mo po, gumagana na! Lumapit si Elira sa pwesto ng dalawa. Wow, ang galing niyo naman. Parang totoong telescope. Ngumiti si Darius. Hindi to basta-basta. Ginawa niya halos mag-isa. You should be proud. Palagi naman po akong proud sa anak ko. And you should also be proud of yourself, Miss Delgado. You raised a good kid. Salamat po, sir. Mahinang tugon ni Elira. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Ilang araw matapos ang science fair, napansin ni Elira na madalas nang maghintay si Darius sa labas ng school tuwing dismissal. Nakapark lang ang itim na sasakyan nito at tuwing lumalabas si Nilo, agad itong lumalapit. Sir D! May siglang bati ni Nilo. Sabay na po ba ulit tayo? Kung okay lang sa nanay mo, sagot ni Darius. Come on, I'll drop you home. Pag-uwi ni Nilo, tuwang-tuwa itong nagkakwento. Ma, alam mo ba, sinabihan ako ni Sir D na may open house daw sa observatory sa Tagaytay. Gusto niya raw ako isama para makita yung telescope nila dun. Aha? Napataas ang kilay ni Elira. Observatory? Anak, parang malayo yata yun. Opo, pero sabi niya kasama naman daw yung mga scholar. Safe naman po yun. Tingnan natin ayokong napapagod ka masyado. Isang Sabado ng hapon, nagkita silang muli sa labas ng grocery. Bitbit ni Elira ang supot ng bigas nang biglang marinig ang pamilyar na boses. Elira? Napalingon siya at nakitang si Darius yon na nakaputing polo at may hawak na car key. Sir Darius? Coincidence. Nag-grocery ka rin pala dito. Oo, medyo mas mura kasi rito. Sagot ni Elira. Sabay ayos ng buhok na natatakpan ng kanyang muka. Let me help you. Alok ni Darius at inabot ang bitbit na bigas. Ang bigat nito. Wag na. Kaya ko po to. Come on, Elira. Just let me. Hindi ko hahayaang masaktan yung kamay na nagtahi ng libu-libong pouch ng college. Natawa si Elira. Ang tagal na nun, sir. Ang dami nang nangyari. Yeah. Pero parang kahapon lang, no? Wika ni Darius habang naglalakad silang magkasabay. Naalala mo pa ba yung bazaar na yun sa campus?
Paano ko makakalimutan? Doon ako unang nahiya kasi ikaw yung unang bumili. Ngumiti si Darius. Hindi ako bumili dahil sa pouch, Elira. Bumili ako kasi gusto kong may dahilan para makausap ka. Natigilan si Elira. Sir, huwag na nating balikan yon. Matagal na yon. Hindi naman masamang maalala. Sometimes memories remind us of who we were before everything changed. Nang maihatid ni Darius sa mga pinamili ni Elira, ay nagtanong siya. Can I visit again sometime? Para kumustahin si Nilo. Nag-aalangan si Elira. Kung tungkol lang kay Nilo, oo. Pero kung iba na ang dahilan. Wala ko ibang dahilan, Elira. Putol ni Darius. Gusto ko lang makita kung okay kayo. Napabuntong hininga si Elira. Sir Darius, ayokong umasa sa kahit anong bagay na alam kong hindi naman pwedeng mangyari. Tapos na yung sa atin. Tumingin si Darius ng diretso sa kanya. Sinasabi mo bang wala na talagang natira? Bahagyang umiwas ng tingin si Elira. Ang natira, respeto. At yun lang gusto kong manatili. Tumango si Darius. Alright, then let's start from there. Pagalis nito, pinanood lang ni Elirang lalaki hanggang sa makasakay ng kotse. Mahina niyang hinaplos ang dibdib dahil sinusubukan niyang pakalmahin ang tibok ng puso. Nagulat si Darius nang makatanggap ng tawag mula sa board secretary isang umaga habang papunta siya sa foundation office. Agad siyang pinadiretso sa mansyon ng Alcaraz, kung saan naghihintay si Doña Ramona, ang kanyang lola at tagapangulo ng kumpanya. Pagdating niya sa opisina ng matanda, nakaupo ito sa likod ng malaking desk. Umupo ka, Darius. Maikling utos ng matanda. Agad siyang sumunod. Uminom ang matanda ng tsaa sa gilid bago marahang inilapag ang envelope sa mesa. May pinadala sa akin ng isang kasapi ng board. Binuksan nito ang sobre. Isa lang ang laman nito at isang printed photo. Nakatayo silang tatlo, nila Elira at Nilo sa isang booth at nagtatawanan. Medyo nakatungo si Darius kay Elira habang nakangiti. Hawak ang isang pirasong wiring ng telescope. Anong paliwanag mo dito? Seryosong tanong ng matanda. Napabuntong hininga si Darius. Kinuha niyang litrato at sandaling tiningnan. Siya si Elira Delgado. Nanay siya ng isa sa mga scholar natin sa foundation. Yung batang natulungan ko nung nagka-issue sa cheating. Alam ko yung kaso na yan. Nabasa ko ang report. Singit ni Doña Ramona. Pero ibang itsura nito. Tinutulungan ko lang sila. Sagot ni Darius. May potential si Nilo. Magkakilala na kami ni Elira dati pa. Alam ko kung sino siya. Tugon ng matanda. Hindi yun ang problema. May nagpadala ng reklamo sa board. Ang sinasabi, pinapaboran mo raw yung bata. Ginagamit mo raw yung foundation para sa personal mong interes. Napaka-absurd naman yan. Sagot agad ni Darius. Pareho lang trato ko kay Nilo, gaya ng ibang scholar. Pero hindi ka naman nakikipag-lunch sa lahat ng scholar, Darius. At hindi mo rin tinututukan yung projects ng lahat. Hindi ko naman sinasadya na magmukhang special treatment. Concern lang talaga ako sa bata. Tumaas ang kilay ni Doña Ramona. Concerned? O guilty ka? Hindi agad nakasagot si Darius. Hindi ako nang huhusga, ha? Dagdag ng matanda. Pero alam mong patakaran. Ikaw ang CEO. At simulat sa pool, importante sa pamilya natin ang imahe. Perfect family image, di ba? Yan ang prinsipyo ng tatay mo nun. Pero wala naman akong ginagawang masama, Lola. Hindi ko sinabing mali. Pero sa panahon ngayon, perception ng labanan, Darius. Tumayo si Doña Ramon at lumapit sa binata. Ano sa tingin mong sasabihin ng media kung makita to? CEO na may secret family? Na pinapabura ng anak sa foundation niya mismo? Ang bilis niyang gawing issue. Dahan-dahang tumayo si Darius. So, ano gusto mong gawin ko? Layuan ko sila? Hindi naman sa ganon. Pero kailangan mong maglagay ng limitasyon. Huwag ka munang sumama sa mga public events na kasama sila. At kung may activity, iba na lang ang tumutok mula sa foundation. Hindi ikaw. Lola,
Si Nilo ang pinakamasipag sa batch nila. Malapit na rin ang finals ng science program. Nangako ko sa kanya, hayaan mong iba na lang ang tumapos ng programang yon. Putol ng matanda. Hindi pwedeng isugal ang buong kumpanya para lang sa isang personal na pangako. Yung batang yun, siya lang umaasa sa scholarship na to. Kung bibitaw ako sa mentorship, para ko na rin siyang pinabayaan. Then tulungan mo siya, pero sa likod ng eksena. Wag na wag mo nang ilalagay ang mukha mo sa gitna ng issue. Wika ni Doña Ramona nang makabalik sa upuan. Ikaw ang CEO, Darius. Hindi ka lang basta normal na citizen lang. Samantala, binubuhat ni Elirang tubig sa galon na may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Aling Fe lang ulit, kaya sumigaw siya mula sa loob. Sandali lang po. Pagbukas niya ng pinto, ay ibang tao pala yon. Isa itong lalaking nakaputing polo at may suot na itim na slacks. May dala itong brown na envelope. Miss Delgado? Tanong nito. Opo. Ako po si Attorney Maniego. Representative po ko ng Alcaraz Group. May padala po ang opisina ng board sa inyo. Nagkibit-balikat si Elira nang maabot ang envelope. Binuksan niya yon sa harap ng abogado at nang mabasang laman, parang sumikip ang dibdib niya. Ito ay formal na abiso mula sa Alcaraz Board of Directors na hinihiling na agad mong itigil ang anumang uri ng direktang pakikitungo kay CEO Darius Alcaraz. Anumang pampublikong pagtitipon na paglabas na magkasama kayo, kabilang ng may kinalaman sa anak mo, ay maaaring ma-misinterpret at hindi na pinahihintulutan mula ngayon. Basa niya sa sulat. Napatingin siya sa abogado. Ano to? Parang subpoena? Hindi po. Pero official notice po yan. May concern po kasi sa image ng kumpanya. I'm just the messenger, Miss Delgado. Ngumiti lang si Elira ng pilit. Salamat po. Naiintindihan ko. Pagkaalis ng abogado, napaupo siya sa upuan. Nilapag ang envelope at matagal lang siyang nakatingin sa kawalan. Sa likod ng pinto ay nandoon si Nilo, hawak ang notebook. Ma, sino po yon? Wala anak, nagkamali lang ng bahay. Hindi na sumabay si Nilo kay Darius. Hindi na rin siya pumunta sa lab. Kaya nang malaman ito ni Darius, agad siyang tumungo sa bahay nila Elira. Pagbaba niya ng sasakyan, halos hindi siya makahinga sa galit. Pinindot niya ang doorbell. Lumabas si Elira galing roon. Darius? Anong ginagawa mo? Diretsong tanong ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan na tanong ni Elira. Bakit mo aalisin si Nilo sa Brightwell? Hindi agad nakasagot si Elira. Sumagot ka, Elira. May narinig ako ipapa-enroll mo sa public school ng bata. Totoo ba? Tumango si Elira. Oo, nilipat ko na. Bakit? Ani Darius. Dahil ba sa board? Dahil sa lola ko? Akala ko ba hindi ka takot sa kanila? Elira, hindi ako manhid. Alam ko may nangyaring hindi mo sinasabi. Napatingin si Elira sa sahig. Dumating ditong abogado ng lola mo. Sinabihan akong wag na raw akong makapag-ugnayan sa'yo. Na dapat umiwas na kami ni Nilo. Sinunod mo? Ano bang magagawa ko, Darius? Sa tingin mo ba may laban ako sa kanila? Wala kang laban kasi umiiwas ka agad. Hindi ako umiiwas. Umiwas ako dahil ayokong ikaw masira. Ayokong ikaw matanggal sa pwesto mo dahil lang sa amin. Pinipilit kong protektahan si Nilo. Paano? Sa likod ng press release ng lola mo? Sa likod ng perfect image mo bilang CEO? Hindi to tungkol sa image, Elira. Singhal ni Darius. Tungkol to sa anak ko. Natahimik si Elira at namutla. Anak mo? I did a DNA test at positive. Ilang taon akong naglakad sa mundong to na hindi ko alam na may anak ako. Ilang taon mong tinago? Hindi ko siya tinago. Sigaw ni Elira at halos mapaiyak na rin. Hindi ako umasa na babalik ka. Hindi ko alam kung dapat kitang sabihan. Natakot ako. Akala ko wala kang pakialam. Hindi mo man lang ako binigyan ng chance. Pinalis ako ng lola mo, Darius. Noon pa, alam niyang buntis ako. At siya mismo nagsabing layuan kita. Alam niyang ikaw ang ama. Pero tinanggal niya ako sa buhay mo. Napatigil si Darius. Akala mo ako yung may kasalanan?
Ako yung iniwan. Ako yung sinabihan na huwag nang magpakita. Na hindi ako bagay sa mundo mo. Natahimik si Darius. Pilit niyang nilunok ang bigat sa lalamunan. Elira, kung gusto mong lumaban para sa anak mo, lumaban ka. Pero wag mo kong husgahan na parang ako lang may kasalanan. Kasi pareho tayong ginapang ng mga taong mas makapangyarihan sa atin. Just let me handle this. Wika ni Darius. Hayaan mong ako naman ang lumaban. Pagkatapos ng gabing yon, halos hindi siya nakatulog. Kinabukasan, habang nasa opisina, tinawag siya ni Maris, ang assistant niya. Sir, may nakita po akong lumang file sa archive room. Sabi nito at inilapag ang folder sa mesa. Nakalabel po Elira Delgado na terminated scholarship, dated 10 years ago. Binuksan niya ang folder at unti-unting nanlambot ang mga kamay niya. Nandoon ang pirma ni Doña Ramona sa termination letter. Sa ibabang bahagi ng file ay may kalakip na confidential memo na nakasulat. For the reputation of the Alcaraz name, the girl must not be associated with Darius again. Parang sumabog ang dibdib ni Darius sa galit at guilt. So it's true. Bulong niya. Lola niyo. She knew everything. Napayuko si Maris. Sir, baka dapat… Hindi na kailangan. Putol ni Darius. Ako nakakausap sa kanya. Sa meeting sa loob ng boardroom, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Darius, dala ang piraso ng papel na marahas niyang ibinagsak sa gitna ng mesa. Pwede bang may magpaliwanag nito? Malamig ngunit mabigat niyang tanong. Nagkatinginan ang mga board members. Si Doña Ramona lang ang nanatiling kalmado. Ano na naman ba ito, Darius? It's a termination letter. Signed by you. Para sa isang scholar na babae na nagngangalang Elira Delgado. Pinatalsik mo siya 10 taon ang nakalipas habang buntis siya. Buntis sa anak ko. May narinig na bulungan sa paligid. Isa sa mga directors ay bahagyang umubo. Darius! Mariing sabi ni Doña Ramona. Hindi ito ang lugar para sa… This is the place! Sigaw ni Darius at tinurong mesa. Sinira mo ang buhay ng isang tao para lang protektahan ang imahe natin. Tinawag mo yung reputasyon, pero kontrol yun. Hinaan mong boses mo, Darius! Singhal ng matanda. Bakit, Lola? Dahil ba kami makarinig ng katotohanan? Na sinira mo kinabukasan ng isang babae dahil minahal lang niya ang apo nyo? Tumayo rin si Doña Ramona. Ginawa ko yun para sa'yo! Dahil alam kong mawawasak ka kung ipagpapatuloy mo ang relasyon na yan! Hindi siya bagay sa mundo natin! Mundo natin! Napailing si Darius at tumawa ng mapait. Yun ba yung mundong pinapaniwala mong perpekto? The same world that made a boy grow up thinking his father abandoned him? Natahimik ang buong silid. Walang gustong magsalita. Lola, dagdag niya. You didn't just protect the name. You destroyed a family. My family. Akala mo ba nagustuhan ko yon? Akala mo ba hindi kita mahal? I don't doubt that you love me. Sagot ni Darius. Pero mali yung paraan mo. Itatama ko to, Lola. Kung aprobahan man ng board o hindi, ipakilala ko sa publiko si Nilo bilang anak ko. At poprotektahan ko si Elira. Hindi ko hahayaang ang mga patakaran mo magdesisyon kung sino ang mamahalin ko. Darius! Mahinang sabi ng matanda. Galit ka ngayon. Pero hindi mo na iintindihan kung anong nakataya. Ang kumpanya. The company will survive, Lola. Pero hindi ako. Hindi ko kayang pagpatuloy to na parang walang nangyari. I built this empire beside you. But you never trusted me enough to make my own choices. Huwag kang padalos-dalos. Mariing sabi ni Doña Ramona. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Tungkol to sa akin. Biglang singhal ni Darius. Sabay hampas ng folder sa mesa. Kinontrol mo ang bawat desisyon na ginawa ko. Kung sino dapat ko makasama. Kung saan ako pupunta. Kung anong imaheng kailangan kong ipakita. Pero hindi sa pagkakataong to. Huminga siya ng malalim. Sa kadahan-dahang hinubad ang suot na company pin sa kwelyo ng coat niya. Ibinaba niya yon sa harap ng board. Ito ang resignation ko. Effective immediately. Darius! Pag-isipan mong ginagawa mo.
Sabat ng isa sa mga directors. Ang mga shareholders, I already did. Putol ni Darius. Mas matagal kong pinag-isipan to kaysa sa inisip niyong itago sa akin ang totoo. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kay Elira. Simula nang mag-resign si Darius bilang CEO at kinilala si Nilo bilang anak niya, nagbagong lahat. Biglang naging sentro ng usapan ng bata. May mga reporters na minsang dumaan sa tapat ng bahay at may mga kapitbahay na naging masyadong usisero. Bakit po may camera sa labas kanina? Tanong ni Nilo habang kumakain ng tinapay. Wala yun anak, wala tayong kailangang ikabahala. Sagot ni Elira. Binaba ni Nilo ang hawak niyang tinapay. Yung mga kaklase ko po, tinatanong ako kung totoo raw, anak ako ng may-ari ng Brightwell. Tapos may isa na sabi, baka raw bigla ako maging mayaman. Huwag mo silang intindihin. Mula nang magdesisyon silang mag-co-parenting, naging maayos naman sa umpisa ang lahat para kina Elira at Darius. May usapan sila sa schedule ng school activities ni Nilo. Malinaw ang hatian ng gastos. At kahit hindi laging magkapareho ng opinyon, natututo silang makinig sa isa't isa. Pero gaya ng inaasahan, hindi laging madali. Akala niya magiging maayos ito, pero unti-unting lumitaw ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Bakit mo pinagsabihan si Nilo sa harap ng ibang bata? Tanong ni Elira kay Darius habang nasa tapat ng bahay. Nagwawala siya sa activity. He wasn't listening. I had to call him out. Bahagyang nakakunot ang noong sagot ni Darius. Hindi naman kailangang lakasan ng boses mo sa kanya. Nahihiya yung bata. Pwede namang sa tabi niyo siya kinausap. He needs to learn how to follow instructions. Discipline yon. Hindi ganun ang pagpapalaki ko sa kanya. Ako, pinapaliwanag ko muna bago pagalitan. Ayoko matakot siya sa atin. Hindi siya matatakot kung alam niya kung bakit siya pinagsabihan. Pero hindi ganun ang delivery mo, Darius. Alam mong sensitive yung bata. Napailing si Darius. So, gusto mong palakihin siya na masyadong malambot? Hindi malambot ang tawag sa may respeto sa damdamin ng bata. Napabuntong hininga si Darius at tumalikod saglit. Ilang sandali siyang naglakad pabalik sa sasakyan pero agad rin bumalik. Okay, sorry kung napalakas ang boses ko. Hindi ko naman sinasadya. Pero sana magkaroon tayo ng iisang approach para hindi rin nalilito si Nilo. Yung lang naman ang hinihingi ko. Hindi kita kalaban, Darius. Magulang din ako. Sa sumunod na araw, susunduin na sana ni Darius si Nilo mula sa bahay ni Elira nang mapansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa gate. Kausap nito si Elira at nagtatawanan pa silang dalawa. Pagkababa niya, agad siyang lumapit sa mga ito. Napansin ng lalaki ang paglapit niya at agad nagpaalam. Sige Elira, next time na lang yung repair sa sewing machine mo ha. Tumango si Elira rito. Salamat ulit Carlo. Pag-alis ni Carlo, agad siyang hinarap ni Darius. Sino yun? Tanong nito. Si Carlo, technician lang sa kabilang barangay. Tinulungan na akong ayusin yung makina. Sagot ni Elira at sinara ang gate. Parang close na kayo ah. Napakunot ang noon ni Elira. Ano ba yan Darius? Nakita mo lang akong nakangiti, may ibig sabihin na agad? Hindi naman sa ganun. Pero hindi na kasi ito katulad noon. May anak na tayo. May Nilo na kailangang i-consider. Tugo ni Darius. Excuse me? Ano ibig mong sabihin? Hindi ko naman ine-entertain yun. Seryoso yan sa trabaho. At kahit pa gusto niya ako, anong masama kung maging magkaibigan kami? Hindi lang yun basta kaibigan. Nakita ko yung tingin niya sa'yo, Elira. Nag-cross ng braso si Elira. So, anong gusto mong palabasin? Ang gusto ko lang, kung pwede, sana wag muna tayong mag-entertain ng ibang tao. Lalo na ngayon na magulo pa ang lahat. Si Nilo nag-a-adjust pa. Baka maapektuhan pa siya kung biglang may ibang lalaki yung pumasok sa buhay niyo. Hindi agad sumagot si Elira. Tinitigan lang niya si Darius. Kita sa mata nito ang seryosong intensyon pero may halong selos na hindi nito kayang itago. Darius, wala akong balak pumasok sa kahit anong relasyon ngayon. Wala akong oras para dyan. At kung nag-aalala ka para kay Nilo, mas kilala ko ang anak natin.
Alam kong kung sakaling dumating man yung panahon na yon, marunong akong ipaliwanag sa kanya. Napayuko si Darius. Pinahid niyang pawi sa batok. Sorry. Alam kong wala akong karapatang magselos. Pero hindi ko mapigilan. Kasi, nilingon ito ni Alira. Kasi ano? Kasi, gusto ko sana kahit hindi na tayo, wala muna ibang papasok. Gusto ko sanang subukan natin ulit. Hindi ko lang masabi ng diretsyo kasi baka ayaw mo na talaga. Darius, wika ni Alira. Ayoko munang subukan. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang bumalik sa dati. Tumango si Darius pero mukhang hirap sa pagtanggap ng sagot ng babae. Tinapik niya ang bag ni Nilo na hawak pa rin niya. Sabay iwas ng tingin. Okay, gets ko. Hindi kita pipilitin. Bumuntong hininga si Alira at lumapit ng bahagya. Hindi sa ayaw ko. Hindi lang talaga ngayon. Hindi pwedeng basta ganun na lang uli. Ang dami nating pinagdaanan, Darius. Hindi ko kayang ipikit ang mata ko sa lahat. Alam ko naman. Hindi ko rin naman iniisip na babalik agad lahat sa dati. Pero napakamot si Darius sa batok. Minsan kasi, kahit hindi mo pa sinasabi, ramdam mo na eh. Ramdam ko pa rin kayo ni Nilo sa puso ko. Ang mahalin si Nilo, oo. Pero ako, ibang usapan yan. Walang nasabi si Darius. Nang sandaling yon, mas pinili niyang tumango na lang. Kinuha niya ang susi ng sasakyan mula sa bulsa at saka nagsalita. Iatid ko na lang si Nilo bukas. Sabihin mo na lang kung anong oras. Mga 7:00, sagot ni Alira. Salamat. Makalipas ng 3 araw, dumating si Doña Ramona sa maliit na bahay ni Alira nang walang paunang abiso. Pagbukas ng pinto, si Alira mismo ang humarap. May hawak pa siyang basang bimpo at amoy sabong panlaba dahil kagagaling lang niya sa kusina. Magandang araw po, ma'am. Mahinahon niyang sabi. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Gusto lang sana kitang makausap, Alira. Mahinang tugon ni Doña Ramona. Tungkol kay Nilo. Napatigil si Alira. Napansin niyang nakaparada sa labas ang itim na sedan at may kasamang driver na nakatayo sa tabi. Saglit siyang napabuntong hininga bago bahagyang binuksan ng pinto. Sige po, pasok kayo. Pagkaupo ng matanda sa maliit na sofa, sandaling katahimikan ng namayani. Tiningnan ni Doña Ramona ang paligid. Hindi yun tahanang babagay sa isang alcaraz, ngunit may dignidad ang ayos nito. Mabuti naman at lumalaki si Nilo ng maayos, sabi ng matanda. Matalino at magalang ang bata. Alam mong hindi siya pangkaraniwang bata. Ngumiti si Alira ng mapait. Kung ang ibig niyong sabihin ay dahil may dugong alcaraz siya, sana wag na lang po. Matino si Nilo dahil pinalaki ko siyang may respeto, hindi dahil sa apelido niyo. Umayos ng upo si Doña Ramona. Hindi yan ang punto ko. Gusto ko lang ipaalam na tinatanggap ko ng apo ko. Wala kong balak ilayo siya sa'yo. Pero sana, ikaw na lang ang umiwas. Mabilis ang naging tugon ni Alira. Diretso niyo na po ako, ma'am. Hindi ako naghahabol nun at lalong hindi ako aasa ngayon. Tumaas ang kilay ng matanda. Hindi mo ba naiisip ang kinabukasan ng anak mo kung ikaw magiging dahilan para hindi bumalik si Darius sa kumpanya? Alam mong malaking bagay yon. Matalinong apo ko. Deserve niya ang mas magandang buhay. Deserving talaga si Nilo, sagot ni Alira ng may diin. Pero hindi ibig sabihin na kailangan niyang makitang nanay niyang luluhod ulit sa taong sumira sa mga pangarap niya. Napatigil ang matanda. Anong gusto mong sabihin? Hindi ko nakalimutan ng lahat, Doña Ramona. Yung scholarship na tinanggalan niyo ko, yung pangarap kong maging engineer, at dahil sa isang memo lang mula sa inyo, nawala lahat. Mariing sumagot ang matanda. Ginawa ko yon para protektahan si Darius. Hindi niyo siya pinotektahan. Kinulong niyo siya sa sarili niyong kontrol. At ako ang naging kabayaran ng lahat. Kaya nga ako nandito. Nakikiusap ako, Alira.
Kumbinsihin mo si Darius na bumalik sa kumpanya. Ayaw niyang makinig sa board. Pero sa'yo, makikinig siya. Anong kapalit? Tanong ni Elira. Hindi ko na kayo pakikialaman. Sagot ng matanda. Hindi ako hadlang sa anumang plano niyo. Basta bumalik lang siya. Umiling si Elira. Hindi ko na problema ang kumpanya niyo. At lalong hindi ko pinangarap na bumalik sa mundo niyo. Pero kahit kumbinsihin ko si Darius, kung ayaw niya, wala na rin ako magagawa. Makalipas ang 2 araw mula sa pag-uusap nila ni Doña Ramona, nagdesisyon si Elira na kausapin si Darius. Ayaw na niyang lumaki pa ang gulo. Ayaw niyang ang bata ang magsakripisyo sa gitna ng mga taong dapat sana'y nagpapagaan ng mundo niya. Tinawagan niya si Darius at sinabing magkita sila sa tapat ng eskwelahan ni Nilo. Maaga pa lang ay naroon na si Darius. Nakaupo sa labas habang may hawak na iced coffee. Nang makita si Elira ay agad siyang tumayo. Uy, ang aga mo ah. Bati ni Darius. Okay ka lang? May kailangan na ako sabihin. Umupo siya sa harap nito. Inilapag ang bag at saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Darius. Kausap kong lola mo. Panimula niya. Sinabi niya kailangan mo bumalik sa kumpanya. Tanggap ka na raw niya bilang ama ni Nilo. Pero hindi pa rin niya ako kayang tanggapin sa buhay niyo. Gusto niya akong mag-udyok sa'yo na bumalik. Dahil daw makikinig ka lang sa akin. Hindi nga ako aalis kung hindi dahil sa kanya. Mariing sabi ni Darius. Ngayon, gusto niya akong ibalik sa mundo niya na parang walang nangyari. Hindi ko to sinasabi para sa kanya. Sagot ni Elira. Sinasabi ko to kasi pagod na ako sa kaguluhan na nangyayari. Kay Nilo din to at para na rin sa'yo. I know you love what you do, Darius. Alam kong parte yun ng identity mo. Tumaas ang kilay ni Darius. So ano gusto mo sabihin? Babalik ako? Magpapagamit ako ulit sa kanila? Hindi, sagot ni Elira. Pero baka naman pwede mo ikonsidera. Sandaling natahimik si Darius. Uminom siya ng konti mula sa hawak na iced coffee. Tiningnan niya si Elira ng matagal bago muling nagsalita. Biglang umiti si Darius. Fine. Pero depende sa iyo ang magiging sagot. Napakunot ang noo ni Elira. Ano? Balikan mo ako at babalik ako. Subukan natin ulit. Kahit hindi gumana at hindi bumalik yung dati. Di, wag na. Pero kung bumalik yung nararamdaman mo sa akin, mas okay yun. Huwag mo nga gawing birong pa'y nag-uusapan natin. I'm not asking you to marry me or anything. Kung walang bumalik na feelings, di friends. At least hindi natin tinapos to ng hindi man lang sinubukan. 1 taon matapos nilang muling subukang bumalik sa isa't isa, hindi na mamalayan ni Elira na tumagal na sila. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya kung gaano kaseryoso si Darius sa kanya at sa pagbuo ng pamilya nila. Nakakapagod yung klase kanina. Reklamo ni Elira habang tinutupi ang uniforme ni Nilo sa sala. Akala ko ba basic calculus lang? Parang major exam na agad? Lumapit si Darius mula sa kusina at may dalang mug ng kape. Sabi ko sa'yo, engineering yan. Wala yung basic. Napataas ng kilay si Elira. Ganun. Bakit nung ako yung nag-aaral dati, sabi mo, kayang-kaya mo yan Elira, easy lang yan. Para kang bata nun Natatawang sagot ni Darius. Ngayon, grown woman ka na. Kaya dapat mas kayang-kaya mo na. Kung hindi lang kita mahal, sinabuyan na kita ng kape. Sabay abot ni Elira ng mug na hawak nito. Umupo si Darius sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niyang may hawak pa ring tuwalya. Pero mahal mo na nga ako, sabi ni Darius. Napangiti si Elira at bahagyang iniwas ang tingin. Oo na. Ilang buwan matapos ang engagement nila, nagpakasal sina Darius at Elira sa isang pribadong seremonya. Nandoon lang ang malalapit na kaibigan, ilang scholars ng foundation at syempre si Doña Ramona. At kung may isang bagay na hindi rin inaasahan ni Elira, yun ay ang dahan-dahang pagtanggap sa kanya ng matanda. Sa reception ng kanilang kasal, lumapit sa kanya si Doña Ramona. Elira, panimula ng matanda.
Hindi ako magaling sa ganitong usapan pero gusto kong malaman mong hindi ko pinagsisisihan na dumalo ko ngayon. Ngumiti si Elira sa matanda. Salamat po. Hindi ko rin nakalain na aabot kami sa ganito. Huwag mong intindihin ang nakaraan. Lahat naman tayo ay may pagkukulang. Salamat dahil hindi mo kailanman binitawan ng apo ko. At higit sa lahat, pinalaki mong maayos ang anak niyo. Hindi agad nakasagot si Elira. Pinilit niyang pigilan ang luhang gustong tumulo. Salamat po, Doña Ramona. Pero hindi rin po ito mangyayari kung hindi rin po lumaban si Darius. Ngayong taon ay kasalukuyang nasa 3 taon na si Elira sa kursong engineering. Kumukuha siya ng evening classes habang part-time na tumutulong sa foundation ni Darius. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni Nilo na may hawak na note sa science. Ma, tingnan mo yung experiment namin. Sabi ng teacher, pwede ko na itong isubmit sa inter-school fair. Talaga? Tanong ni Elira habang hinuhubad ang sapatos. O sige, pakita mo sa akin mamaya. Magluluto muna ako. Hindi mo na kailangan magluto. Nag-order na ako ng pagkain. Gusto ko sanang may time kayo ni Nilo sa experiment niya. Sabat ni Darius na biglang sumulpot galing sa veranda. Nagpapabango ka na naman sa anak natin? Tukso ni Elira. Gusto ko lang maging cool na tatay. Sagot ni Darius. Cool ka na nga eh. Pero mas okay ka sa akin pag tahimik ka lang. Wow, kunwaring nasaktan si Darius. Wala na ngang second honeymoon. Nasasaktan pa ako emotionally. Stop mo na yan. Nakikita ka ni Nilo. Nakahanap din ng pagkakataon ng pamilya ni Darius at Elira para magbakasyon. Dumiretso sila sa isang resort sa Batangas para mag-weekend getaway. Nang makarating sila sa villa, agad bumaba si Nilo mula sa sasakyan. Hawak-hawak ka inflatable dolphin na tila buong biyahe pa lang ay pinaplano na niyang paglangoy. Mama, Papa, ang laki ng pool! Sigaw ng bata habang tumatakbo paikot sa garden. Hoy, dahan-dahan lang, baka madulas ka. Sigaw ni Elira. Tumawa lang si Darius at kinuha mula sa likod ng sasakyan ang cooler. Hayaan mo na, bakasyon natin to. Baka ako nga yung maunang magtampisaw dyan mamaya. Please lang, huwag ka muna mag-topless. May mga ibang guest dito. Pangaasar ni Elira habang naglalakad sila papunta sa porch. Ano ba? Pinagkakait mo pa ang abs ko sa mundo. Wika ni Darius, sabay flex ng braso. Abs? Saan banda? Natatawang tugon ni Elira. Oh, excuse me. Iba na to. Limited edition to. Balik ni Darius. Limited nga. Limitado rin ang bilis mo umakyat ng hagdan? Biro ulit ni Elira. Nasa loob na sila ng villa nang mapansin ni Nilo ang malaking bathtub sa master bedroom. Ma, may jacuzzi! Pwede ba ako dyan mamaya? Tanong ng bata. Depende kung maliligo ka na agad ah. Ayoko nang may chlorine ka pa sa katawan. Sagot ni Elira. Yay! Sigaw ni Nilo. Ang saya-saya ng bakasyon natin! Pumasok si Darius sa kwarto at may hawak pa siyang speaker. Hoy, kung saya lang ang usapan, madala akong pang good vibes. Bigla niyang binuksan ang Bluetooth speaker at nagsimulang tumugtog ng 80s OPM hit. Hindi pa man nagsisimula ang chorus ay sumayaw na agad si Darius sa gitna ng kwarto. Ma, tingnan mo si Papa, sumasayaw. Pumihit si Elira mula sa dresser at tiningnan si Darius na parang hindi niya kilala. Anong ginagawa mo? Sumasayaw. Bakasyon eh. Pwede ba? Sabay ikot ni Darius na parang contestant sa It's Showtime. Gusto mo ng spotlight? Tanong ni Elira. Gusto ko ng partner. Sagot ni Darius at biglang hinila si Elira sa kamay. Uy, ayoko! Protesta ni Elira pero hindi na siya nakatanggi. Nagsimula silang sumayaw sa saliw ng musika habang si Nilo'y sumali na rin. Paglabas nila sa pool area, tumalon agad si Darius kahit naka-t-shirt pa. Sumigaw si Nilo habang nasa poolside at tinanggal ang sandals niya.
Tumakbo si Elira pabalik sa villa para kunin ang towels, pero hindi niya mapigilang tumawa habang naririnig ang tili ng anak at ang pagyayabang ng asawa. Pagbalik niya ay basa ng lahat, pati yung upuang ratan sa gilid ng pool. May bakas na ng mga basang paa. Pa-picture tayo mamaya ha? Hiling ni Nilo habang sinasawsaw ang mga kamay niya sa tubig. May family selfie tayo bago lumubog ang araw. Sagot ni Darius. Gusto ko po may funny pose. Dagdag pa ni Nilo. Oo, pero wag mong gayahin tong papa mo. Wag mong gawing career ang kabado yan. Biro ni Elira. Makalipas ang 3 taon, malayo na ang narating ng pamilyang minsang gumuho dahil sa kapangyarihan, pride at lumang paniniwala. Sa ngayon, si Nilo ay nasa grade 9 na at isa sa mga kinikilala sa kanilang science high school. Ilang ulit na rin siyang na-feature sa mga lokal na dyaryo dahil sa mga natatanging proyekto. Kabilang na ang isang solar-powered sensor para sa mga drainage system na siya mismong nagdisenyo. Samantala si Elira ay nasa ika-4 na taon na ng kanyang kursong engineering. Kahit hindi na siya bata, hindi siya kailanman nahiya na umupo sa klase kasama mga estudyanteng halos kaedad na ng anak niya. Isa yung pangarap na matagal na niyang isinakripisyo at ngayon ay tinutupad na niya. At si Darius, matapos ang ilang taon bilang independent consultant at mentor sa mga startup, ay muling inalok ng posisyon sa Alcaraz Company. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may kontrol. Binigyan siya ng kalayaan sa pamamalakad at higit sa lahat, itinuring na rin ng board si Nilo bilang tagapagmana ng susunod na henerasyon. Isang araw, habang magkakasama silang 3 sa lumang bahay ni Elira na ngayon mas maayos na at pinaligiran ng halaman at bagong pintura, tumambay sila sa terrace matapos ang hapunan. Pa! Wika ni Nilo habang nilalaro ang maliit na screwdriver sa kamay. Bakit kaya mas mahirap ang maging mahirap? Napatingin si Elira sa anak, saka tumingin kay Darius. Simple lang yun anak. Sagot ni Darius, dahil sa mundo natin, hindi lahat pantay-pantay ang simula. Pero hindi ibig sabihin na titigil ka na, dagdag ni Elira. Hindi mo kasalanan kung bakit ka nagsimula sa mababa. Responsibilidad mo pa rin kung paano mo tatahakin yung taas. Tumango si Nilo. Kaya nga po, di ba? Kahit na mayaman na tayo ngayon, gusto ko pa rin magsikap. Hindi tayo yumaman dahil sa pera. Saad ni Darius, naging mayaman tayo kasi pinili nating lumaban kahit wala tayong koneksyon. Kahit wala tayong inaasahan kundi sarili natin. Huminga ng malalim si Elira, saka tumingin sa langit. At dahil rin may mga taong pilit kang ibinababa, mas kailangan mong patunayan na kaya mong tumayo para sa sarili mong dangal. Hindi mo kayang piliin kung saang antas kay pinanganak. Maaring isinilang ka sa hirap o sa isang pamilyang hindi kayang tumbasan ang mga oportunidad na meron ng iba. Hindi mo kontrolado kung sinong magulang mo, kung anong apelido ang dala mo, o kung anong klaseng pamumuhay ang naimulat mo sa mundong to. Pero kahit hindi mo yun pinili, meron kang hawak na mas mahalaga. Ang kakayahang baguhin ang direksyon ng buhay mo. Kahit papaulit-ulit kang talikuran ng swerte, pwede ka pa ring lumaban. Pwede mong piliing bumangon kahit ilang beses kang nadapa. Pwede mong piliing mag-aral, magtrabaho, magsumikap at magsimula kahit wala kang ibang sandalan kundi ang sarili mo. Hindi mo rin mapipilit ang mundo na maging patas. Laging may mauuna, laging may mas mataas, laging may mas konektado. May mga taong kahit hindi nila pinaghirapan, makakamit agad ang mga bagay na pinapangarap mo. Masakit tanggapin, pero totoo. Kaya ang tanong, anong gagawin mo? Ang sagot? Pilitin mong magsikap. Kahit hindi patas ang mundo, pwede mo pa rin piliing maging matatag. Dahil minsan, ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa narating mo, kundi sa layo ng nilakad mo mula sa pinanggalingan mo. At kung darating man ang araw na makamit mo ang pangarap mo, huwag mong kalimutang, hindi lang